Jesus. Hallelujah. Mapagpalang araw po, muli po si Jennifer galing sa Mindoro at nais ko pong talakayin sa ngayon ang speaking tongues or pagsasalita sa iba't ibang wika. Amen. Meron po tayong tanong na sabi nga nila, kailan at paano tatanggap ng bautismo ng banal na espiritu? At sino ang makatatanggap nito? Amen. Basahin po natin kung ano ang sinabi sa John 14:26. Nasabi po dito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Amen. So, ang tinutukoy po dito ay ang mananampalataya. Ang lahat po ng nananampalataya sa Panginoong Jesucristo at tumanggap na siya ay gawing Panginoon at tagapagligtas ay meron pong karapatan na tumanggap ng bautismo ng banal na espiritu sapagkat ito po ang isinusugo ng Ama sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, lahat po ng mananampalataya, kahit kailan mo po tinanggap ang Panginoong Jesucristo sa iyong puso, sinambit ng iyong mga labi na siya ay namatay at muling nabuhay, nung pagkakataon pong yon ay pwede mo nang tanggapin ang patnubay, ang Espiritu Santo na isinusugo ng Ama sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Sabi po sa 1 Corinthians 14:2, ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos na nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. So sabi po, ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos na nakikipag-usap at hindi sa tao. Kaya wag po tayo magtaka bakit ang ating salita sa tongues ay hindi naunawaan ng tao. Kasi yun nga po ay salita ng hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. Meron pong dalawang malaking aspeto kung saan natin ginagamit ito. Una po, ang una nating relasyon, ang ating personal na relasyon sa Panginoon. At ang pangalawa ay ang pagpapalaki ng iglesia. Amen. Matatalakay po natin yan sa banda-banda riyan. Hallelujah. Sabi nga po sa 1 Corinthians 12 verse 10, may pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa iba naman ay kakayahang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala kung alin ang kaloob mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. At sa iba naman ay ang pagpapaliwanag ng mga wikang iyon. Oo, at amen. Amen. So dito po na makikita natin na meron daw po nagsasalita sa iba't ibang wika at may nagpapaliwanag ng wikang iyon. So ibig sabihin po, hindi po siya inililipat sa ibang lingwahe or sinasalin sa ibang lingwahe. Parang Tagalog, papunta sa English, Tagalog, papunta sa Chinese, Tagalog, papunta sa Japanese, Tagalog, to Turkish. Hindi daw po. Ito po ay ipinapaliwanag. So, hindi po siya translation. Hindi po tinatranslate. Ito po ay ini-interpret. Amen. Kaya, pwede po na ang matanggap mo na lingwahe, ayon sa kalooban ng Panginoon, ay lingwahe na maiintindihan ng inyong kausap o ng nakikinig. Para nang sa ganon, makita nila na ang hiwaga ng Diyos ay nais na magpakilala sa kanila. Amen. Hallelujah. Kagaya po nito sa Acts 2:4-11. Ito po ay yung lingwahe na pinagkaloob sa kanila ng Espiritu para sa ganon makita ng mga taga-ibang bansa o ng mga iba't ibang wika
o ng iba't ibang lengguwahe ang kahiwagahan ng Panginoon. Ang sabi niya po rito, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ang mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nagkapagsasalita sa ating wika? Tayo'y mga taga Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, at Cappadocia, Punto at Asia. Mayroon pa sa ating taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Creta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa kahangahangang ginawa ng Diyos? Amen. So, ito po, pinakilala ng Panginoon ang kahangahanga nilang gawa. Ang kahangahangang gawa ng Diyos. Hallelujah. Kaya, ito po ay pinagkaloob sa kanila ng Panginoon nang sa ganon, makita nila ang kahangahangang gawa ng Diyos. Ang sabi nga po sa 1 Corinthians 12:30, pinagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika o magpaliwanag ng mga wikang ito. So, dito po muling inulit, nakakapagsalita sa iba't ibang wika at nagpapaliwanag nito para nang sa ganun, lumago ang iglesia. Amen. Hallelujah. So, ito po yung sinasabi natin na sa pangalawang aspeto na para mapalago ang pananampalataya ng isang mananampalataya or para mapalago ang iglesia. Amen. Sabi po sa 1 Corinthians 14:22, kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang wika ay isang himala para sa hindi sumasampalataya at hindi para sa mga nananampalataya. Ngunit, ang kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos ay himala para sa mga sumasampalataya at hindi sa mga hindi nananampalataya. Amen. So kapag nakapag-speak in tongues daw po tayo, yun daw po ay para sa hindi sumasampalataya. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. So yun nga po, ang pagsasalita sa iba't ibang wika ay himala sa mga hindi sumasampalataya. Kasi kung nagsasalita ka ng ibang wika, tapos na ipaliwanag sa tulong ng banal na Espiritu sa kanilang mensahe ng Diyos, talaga pong sila'y mamamangha at magkakaroon sila ng konbiksyon na ito ay sa Panginoon at hindi sa tao nagmula. Amen. Hallelujah. Ano po ba ang tatlong benepisyo? Meron po akong tatlong benepisyo na po pwedeng ibibigay ko sa inyo. Ayon sa Biblia, ang banal na espiritu po or ang bautismo ng banal na espiritu ay nagbibigay ng kalakasan ng loob upang makapagbahagi ng ebanghelyo ni Panginoong Hesus at makapagpatotoo sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo sa tulong ng banal na espiritu. Amen. Ang sabi nga po sa Mark
13 verse 11. Kapag kayo'y dinakip nila at nilitis, huwag kayong mabahala kung ano ang sasabihin ninyo. Sa oras na iyon, sasabihin ninyo ang mga salitang ibibigay sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Amen. Sabi po sa Acts 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. So dito po makikita natin na ang lakas ng loob na makapagbahagi ng Ebanghelyo ay sa tulong ng banal na Espiritu, sa tulong ng tongues, ng speaking in tongues. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. So, ang sino man po na bautismuhan ng banal na Espiritu, nagkakaroon po sila ng lakas ng loob na makapagbahagi ng Ebanghelyo. Kaya, hangarin po natin na mabautismuhan tayo ng banal na Espiritu para hindi tayo mahiya at matakot na makapagbahagi ng Ebanghelyo. Hindi tayo mahiya at matakot na makapagpatotoo sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang pangalawa po, ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin sa mga bagay na hindi pa natin nalalaman. Sabi nga po sa John 14:26, ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na isinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa mga sinabi ko sa inyo. Amen. So sa tulong po ng banal na Espiritu, tayo po ay nakakaunawa at nalalaman po natin ang mga paalala na ibibigay niya sa atin. Kung ano yung mga pangako ng Diyos, yung mga ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin, kung sino tayo sa Panginoon, sino ang Panginoon sa atin, at kung ano yung mga ginawa niya sa krus ng Kalbaryo at ano yung dapat na ginagawa natin tugon sa pag-ibig niya sa atin. Amen. Hallelujah. Ang pangatlo po, ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin sa pananalangin. Amen. Sabi nga po sa Romans 8:26-27, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarating sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. So sa tulong po ng banal na Espiritu, sa tulong po ng tongues, ng iba't ibang pagsasalita ng iba't ibang lengguwahe, ay mararanasan po natin na mailapit sa Diyos ng tama ang ating nais na ipanalangin. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka amang banal. Purihin ka amang banal. Amen. Dito po sa Acts 10:46-48 ang sabi, narinig nila ang mga ito at nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makapagbabawal na bautismuhan sila sa tubig? At inutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. Amen. So dito po, anumang oras sa tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo na iyong Panginoon at Tagapagligtas, ay mayroon pong pagkakataon na makatanggap ka ng bautismo ng banal na Espiritu kahit na hindi ka pa nga nababautismuhan sa tubig.
Dahil tinanggap mo na Panginoong Hesus, na andyan na po ang iyong karapatan para tumanggap ng bautismo ng banal na Espiritu. Pwede pong mabautismuhan ko muna ng banal na Espiritu bago pa ang tubig. Napakalinaw po na sinabi dito na nakita muna ni Pedro na nabautismuhan sila ng banal na Espiritu o nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos bago pa niya sinabi sa kanyang mga kasamahan na bautismuhan sila sa tubig. Amen. Hallelujah. Sabi po sa Hebrews 2 verse 4, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahangahangang tanda at ng iba't ibang himala sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. So sa lahat po ng bagay, amen. Kaya tunay pong napakahalaga ng bautismo ng Espiritu Santo sa bawat mananampalataya. Kaya inanyayahan ko po kayo bilang isang mananampalataya na hingin niyo sa Panginoon na mabautismuhan kayo ng banal na Espiritu. Kasi malaki pong tulong talaga sa atin bilang isang mananampalataya na mabautismuhan sa Espiritu. Una, ang ating relasyon na personal sa Panginoon. Pangalawa, para sa ganon, mapalawak natin ang iglesia sa paraan ng pagkakaroon ng lakas ng loob na makapagbahagi ng salita ng Diyos at makapagpatotoo sa kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Amen. Kaya ang dalangin ko po sa mga mananampalataya, naway mabautismuhan kayo ng banal na Espiritu na merong ebidensya na makapagsalita sa iba't ibang wika or speaking in tongues. Amen. So, yun po. Makikita po natin dito sa ating mga napag-usapan na kahit na katatanggap mo pa lang sa Panginoong Jesucristo na iyong Panginoon at tagapagligtas, meron ka ng kakayahan na tumanggap ng bautismo ng banal na Espiritu. Huwag na po tayo maghintay. Hingin na po natin sa Panginoon na mabautismohan tayo. Para nang sa ganon, magkaroon tayo ng lakas ng loob na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Malapit na pong dumating ang Panginoong Hesus. Kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, nakikita na po natin yung mga tanda na tinukoy sa Biblia sa kanyang pangalawang pagdating, sa kanyang pagbabalik. Kaya, muli po, iniingganya ko kayo, inaanyayahan ko kayo na magpabautismo kayo sa banal na Espiritu. Upang sa ganon, magkaroon tayo ng matibay, matatag na relasyon natin sa Kanya at lakas ng loob na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Amen. Marami pong salamat. Nawa po ang mga bagay na ito ay nakatulong upang sa ganon, magkaroon po tayo ng lakas ng loob na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Mapagpalang araw pong muli. Marami pong salamat.